hindi mo kilala ang tunay na Diyos, ano sabi doon? Titipunin kayo at kayo ay sangang natutuyo at kayo ay susunugin. Kasi pag wala ka na palang silbi, na ikaw itawa walang silbi, susunugin ka lang ng Panginoon. Kaya tayo natin maswerte. Sasabi mo, maswerte tayo. Swerte tayo. Puno mo sa kanila mukha niya, maswerte tayo. Swerte tayo. Diba? Swerte. Sabi na katabi mo, ewan ko lang. Sino po nito nakakaramdam na mahal na mahal sa Diyos? Amen! Yes, kailangan maramdaman mo yun. Excited ka pag Sunday, di ba? Hindi pag Sunday, hindi ako nakapunta sa simbahan, parang may lagnat ako. Pag sa isang paglilingkod, wala ako, parang may sakit ako. Bakit? Kasi ang word of God ay pagkain na natin kain mo, hindi napapansin yun. Minsan ka lang mag-absent, may kulang. Minsan ka lang linggo wala, may kulang. Why? Kasi yan ang ating tinipanan sa Diyos. Salamat. Sabi ng iba, kapatid, pag wala ka ng Sunday, Isa pa daw. naku, Bishop, naglaba ako. Naku, Bishop, walang may napa ako sa katirpa. Wala na lang, isang puno na yung chip. Kaya naglaba na ako. Ang daming araw na pwede kang maglaba. Monday to Thursday, maglaba ka na maglaba. Araw-araw kami, maglaba ka. Pero yung araw ng linggo, huwag mong bukunin dahil ito ay para kay Lord. Amen. Sunday is the Lord's Day. And repeat, Sunday is the Lord's Day. Kahit anong mangyari, huwag mong bukunin yung araw ng Panginoon. Amen? Amen. Lord's Day po yun, araw ng paglilingkod. Ano? Ang galing naman ang nandiyan yung aking nangyari ko lang. Pinaka ako, pinagawa ko ito. Ang liit naman, no? Okay, naman po. Walang pagbabago sa iyo. Wala Wow. tayo. Ito po yung mga tao, kandidato sa impyerno. Okay? Anong meron sa impyerno? Natin pwede po ulit. Meron sa impyerno? Bukod na kinakain ng tao, pero hindi ka naman namamatay. So may kasama ka naman doon, di ba? Ito yung mga kandidato na ikalawa. Walang pagbabago sa iyo. Mula nang tinanggap mo ang Lord sa buhay mo, mula nang naglingkod ka sa santuario ito kay Lord, anong pagbabago meron ka? Meron o wala? Meron, di ba? Dati ang ugali mo, mapagmataas ka, di ba? Mataray-taray ka ng konti. Pero nung nakakilala mo si Jesus sa buhay mo, anong nangyari? May nangyari. Lumalakad ka na ngayon, may takot sa Diyos. Ayaw mo nang bigyan ng kahihiyan ng Panginoon, di ba? Yes. Kasi ang mga Kristiyano ay mapagpakumbaba. Amen. Hindi mapagpataas. Nasabi ng Biblia, puro ng Biblia, ang nagpapataas ay kanyang Bababa. bababa. Ngunit ang tao magpapakumbaba ay kanyang Itataas. ano yung gusto mo? Babagsak ka o lakas ka? Tataas. Siyempre, so maliwanag, ang taong walang pagbabago sa buhay niya, maglingkod ka man ng 24/7 araw-araw, ngunit kung wala kang pagbabago, kandidato ka pa rin. Meron bang kandidato rito ngayon? Isip ka ngayon, isip. Scale mo, 1 to 10. Mula nung nakilala mo ang Lord, sinukong mong buhay mo sa Panginoon, anong pagbabago meron ka? Scale mo 1 to 10. Bawa, dati maingay ako. Maga pa lang, sumisigaw na ako. Ngayon, wala na X. Diba? Dati, inaaway ko palagi ang mahal na mahal ko, si Mrs. o si Mr. Ngayon, hindi ko na inaaway. Minamahal ko na siya. Kung X na naman yun, di ba? Dati, pag wala akong pera, lahat ng kapitbahay, inuutangan ko. Pero ba ganon? Meron! Pero ngayon, hindi na ako nangungutang. Ako na ang nagpapangutang. Amen. Wala mo palang Lord? Ayun! Kasi biblical teaching in Proverbs sa kabilaan, ang tunay na Kristiyano, hindi na nangungutang, siya na ang nagpapangutang. Amen. Dati mahilig ka sa Bombay, ang Bombay na naghahanap sa iyo ngayon. O, di ba? Sa akin, meron ganyan, di ba? Nung araw, lahat ng kapitbahay ko, utangan si Bombay. Utangan si Bombay. Tuwag-tuwa si Bombay. Malayo lang si Bombay. Talaga may listahan na siya. Eh ngayon, nagkaroon ko ng membro na hindi na mangungutang. Wala na mangungutang ngayon. Bigyan na lang. Wala
Mumbai, patay ang negosyo. Wala na ikang masigit. Wala na. Parang natuto silang mag-budget. Ang Kristiyano marunong mag-budget sa kanyang pera. Because we are a good steward of the Lord. Tayo buting katiwala ng Panginoon, di ba? Kung kumikita ka ng 500 o kung ubusin ng 500 mo, ubusin mo lang yung 300, yung 200, itabi mo siya. Darbati ng emergency, meron kang tutumutin. Tama, mali? Magagaling yung yung mga misis, yung mga nanay dito, magagaling mag-budget siya. Kung kumikita ka ng 500, yung 200, tabi mo. Ipunin mo yun. Ipunin mo yun. Nakaktuloy mo isang kwento. Sabi ng dalawang kumpare, sabi ng isang mama, ano bang bisyo mo? Eh, sabi nung tinanong niya, wala naman akong bisyo pare, maliban sa sigarilyo. Sigarilyo ang bisyo ko pare, hindi na ako umiinom, hindi ako masasabong, sigarilyo lang. Eh, sagot ko kay pare niya, siguro pare, magandang gawin mo, sabi niya, huwag ka na kaya mag-sigarilyo. Mga ilang taon lang pare, meron ka ng sports car. Sabi niya, pwede ba yun? Oo, itigil mo sigarilyo mo. Huwag ka na mag-sigarilyo. Ilang taon lang, may sports car ka ng kotse. Tanong siya ng kumpare niya, sabi ng kumpare niya, ikaw pare, anong bisyo mo? Ay, wala akong sigarilyo, wala akong alak, wala akong sapo. Isa lang sports car mo. Uy, wala ka ng sports car. Wala, parehas lang tayo. May bisyo kayo, wala. Parehas lang tayo, walang sports car. Ang ibig ko sabihin, huwag mong punahin yung kapwa mo na hindi mo pinamumuhay yung sinasabi mo. Ang kanyang aral doon, huwag mong punahin yung kapwa mo, ikaw mismo, hindi nakikita sa'yo. Bago ka magpuna ng mali ng kapwa mo, baguhin mo muna ang sarili mo. Amen. Amen? Amen. Walang malakas sa Lord. So, walang pagbabago. Ay na, makasalan sa Lord at siya'y mamuhay ng may takot sa Diyos. So, yung partner na yun ay lumapit sa Panginoon dahil siguro siniguro niya na siya ay maliligtas. So, maliban na ipanganak mo niya ang kanyang espiritu, ay hindi siya papasok sa langit. So, maniwanan ko, ang taong walang pagbabago ay hindi papasok sa langit. Tanong, may magbago ba tayo? Amen. Sigurado tayo magagana sa ilong ng Amen. May magbabago ba tayo? Amen. Sa iba, Amen. Amen. Ayaw pa rin sa tabi, no? Mas namin, may magbabago ba tayo? Amen! Bakit ka mahiya? Kung andyan po ng araw, andyan pa si Nanang Marie. Tayo sa kanya ay bibigyan niya ng karapatan. Yes. Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa kanya ay binigyan ng karapatan maging anak ng Diyos. I-memorize niyo po itong verse na ito. Paano matitiyak na ikaw ay ligtas? John 1:12. Take note. Memorize niyo po lahat ito. Memory verse po natin ito. John chapter 1 verse 12. Memorya mo siya. Memorya mo verse na ito. Pagtanong ka ng kapitbahay, paano masasabi anong turo ni Bishop na ikaw ay ligtas? Basahin mo, John 1:12. Ang lahat ang tumanggap at nanalig sa Panginoon ay binigay ng buhay na walang hanggan. So maliwanag, pag-memorize mo ito, pagtanungin ka ng kapitbahay o kaibigan mo, ikaw ba siya ligtas ka? Of course! Ano sabi ng Biblia? John 1:12. Ako po natin? Hindi mo sa cellphone mo. Ako ligtas. Sabi sa Bible, John 1:12. Memorize po natin po. Pagtanungin na nila, ikaw ligtas. Sabi mo, yes. Definitely I will say John 1:12. Tato ba tayo ligtas na? Amen. Anong verse mo rin pinangawa mo ligtas ka? John 1:12. Saan mo? Diyan yung tabi mo. John 1:12. Alam mo na ngayon, pati mo sa bahay, John 1:12! John 1:12! John 1:12! Sabi lang tabi mo, ano nangyari dito? Sabihin, ligtas ka. Sa bahay. Huwag niyong dalahin ang sarili, ang mga nagtitinapis, pasok na sa Diyos. Nangalan niya, ipagtalit sa kapwa lalaki o kapwa. Pagnanakaw, sakit,
Tumitigan pa rin sa iba. Di ba may pagnanasa ka sa iba? Ay, kiyapin mo yun. Ano pa? Sumasang pa sa... Diyos-Diyosan. Ulit natin, pag-ibasa mo, sumasang pa sa... Diyos-Diyosan. Ano yung siya ng Diyos-Diyosan? Diyos-Diyosan, maraming ibig sabihin ng Diyos-Diyosan, paliwanag ko maingin po yun. Diyos-Diyosan. Una, ang Diyos-Diyosan, yari sa bato, yari sa kahoy, yari sa ivory. Pangalawa, ang Diyos-Diyosan, may mata, hindi nakakakita. May paa ba ang Diyos-Diyosan? Meron pa ang Diyos-Diyosan? Nakalakad pa siya? Oo. May tenga ba ang Diyos-Diyosan? Nakakarinig ba? Maraming hindi siya ng Diyos-Diyosan. Pag hindi ka nagsimba, yan baka mawala yung pera mo, sino Diyos mo? Pera mo. Pag hindi ka nagsimba paglinggo, dahil yung apo mo, umiiyak, ayaw mo pa iwan, sino Diyos mo? Yung apo mo. So maraming Diyos-Diyosan. Yung bahay mo, kung may iwanan paglinggo, sino Diyos mo? Bahay. Mo. So maraming Diyos-Diyosan ng tao. Okay? So, maraming malawak pong ibig ng Diyos-Diyosan. Pero galit po ang Diyos sa mga, galit po ang Panginoon Diyos sa tunay na Diyos sa mga Diyos-Diyosan. Okay, tuloy po natin. Ano pa? Nakakalo niya. Ayun. Nakikipagtalik sa kapwa, lalaki o kapwa. Ibig sabihin nun, tomboy at bakla. Hindi naman tomboy dito. Yung mga katabi mo, baka naman na yun yan. Mga lesbian yan. Lesbian tawag ba? Tomboy. Baka meron dyan bakla. May bakla dito. Hello. Yung mga anak nyo, yung pakita ng laging chicken joy. Napag-alala ko na mga doktor, kapag ang bata Ganun ba yun? Tingin pa lang, palaging chicken joy, chicken joy, chicken joy. Ganun ba yun? May effect pala yun. Paglaki niya, malambot ang daliri. Bakit malambot ang daliri? Eh yung kinakain kasi niyang manok, babae. Iniwala pa kayo doon? Yes. Ang babae, yung manok, ay hormones ng female. Ngayon, pag kinakain, tanda naman kinakain, magiging barako yung tanda ang kinakain niya. Kasi ang kinakain niya yung male hormones. So, pinag-aralan ko na sa iyo, ito kaya kung sinasabi ng doktor na ito? Totoo naman siguro, you know why? Meron naman relevant, tawag. Tayo, sabi na rin, tansay na lang. Meron relevant, why? Kasi kung yung kinakain mo araw-araw ay puro female na sabihin natin na yun, magiging malambot ang daliri. Pero pag hormones mo ay palagi kinakain ay panlalaki, magiging matigas ang daliri. Pero sabi ng Biblia, sa langit, walang tomboy, walang bakla. Sorry po, kasi tamandaan niyo. Pero sa akin, tulog po ng Biblia. Ang nilikha ng Diyos ay isang lalaki at isang Babae. walang nilikha ng babae, lalaki. Walang papasok ng bakla sa langit. Amen. Mati ko tinuturo ito, walang papasok ng bakla sa langit. At walang tomboy sa langit. Pasensya po. Yan ang turo ng Biblia, turo ng Biblia. Sa pupunta ng mga bakla, siya. Sa pupunta yung mga tomboy, siya. Sa tingin niya, saan pupunta yung mga tomboy? Saan? Pierno. Sa pupunta yung mga bakla? Pierno. Sa parlor. Sa parlor. Sa parlor na naman yung mga bakla. Ito po yung binabahagi ko sa inyo dahil mahal ko po kayo. Kasi pag yung tinuro ito, sabi mo, bisan din mo nung tinuro sa amin yun, nasa lupa ka, hindi mo tinuro eh. Kaya napunta ko sana sa impyerno. Masakit na turo ito, pero totoo. Masakit po, pero totoo. Ang sabi ng John 8 ito, if you will know the truth, and the truth shall set you free. Pag nalaman mo ang katotohanan at tinanggap mo ang katotohanan, ikaw ay nalaya. Ang Kristiyano malaya na, amen? Amen. Sinabi kay Padre Serrano. Class Padre Serrano, sinabi si Kuya lang. Class Padre Serrano? Yes. One time, pinagturo ko ng Bible study. Sa grupo nila. Christian na yun, di ba?
Or mo na lang Di po. pa ni Serrano Christian eh. After nagturo, naging parako siya. Wah, hindi turo ko. Sabi ko, ang katulad nating mahal na mga gusto na Diyos magbago po kayo. Kasi, kaya nagpupunta ko, naging siya. Kaya po yan ay turo ng Biblia. Hindi ko turo ng Biblia. Kasi God created human being, isang babae at isang Lalaki. nakita ba kayo ng bakalang kabayo? Wala. Eh, kasi, bakalang kabayo na rin tayo. Wala. Wala, di ba? O, di animal kingdom, ayaw nila. Nakakita kayo ng bakalang manok? Wala. Meron ba wala? Meron! Meron. During my high school days, nagkaroon kami ng subject na carbonizing. Carbonizing, kinakapon namin yung lalaking manok. Ah. Dati yung manok ko, pagka kapunin ko noon yung second year, first year, kinakapon ko namin yung lalaki, lumalaki sila. Native, lumalaki sila. Iba ng tinawag ng bakalang manok. It's true. Kasi ayaw ng babae. Sinakapon siya. Even the animal kingdom, ayaw nila. No? Wala nang bakalang kabayo. Wala siguro bakalang baboy. Wala din. Diba? Wala, di ba? Kung hindi ko binabahagi ko sa inyo, even the animal kingdom, ayaw nila in between. Kaya dapat din ang tao ay magbago. Mahal po natin ang mga yan. Mahal po natin sila. Ipanalangin natin sila dahil sila ko'y mapupunta sa impyerno pag hindi natin sila sinama sa paglilingkod sa Diyos. May pagkakataon pa sila magbago because nothing is impossible to our God. Amen? Amen. Kaya magawin ng Diyos yan. Spirit po kasi yan eh. Ay naniwala pa kayo yung mga ganun sitwasyon, spirito yun ang ginawa ng sila Satanas. O, di ba? Eh, paano naman kasi hindi naging malambot ang daliri? Maliit pa lang kasi. Ang may kasalanan ng nanay din, kakatatay. Gusto magkaroon ng babae. Eh, lumabas na lalaki. O, di ba? Ang nangyari, nilagay ng bulak sa tenga. Lumaki ang bata, isip niya, may bulak sa tenga. Sabi ng nanay, ang ganda ng Barbie ko. Ilalaki ginawa mong Barbie. Huwag kong ganon. Maliit pa lang ang bata, educate mo na siya, turuan mo siya ng tamang asal, magkaroon ng good manners and right conduct. At tandaan po ninyo, ang magulang ituro ang tama sa bata, paglaki na tama. Amen? Amen. Sa Proverbs chapter 3. Okay, ano pa ba kayo? So maliwanag, tuloy po natin, sabi doon, kapwa babae at kapwa lalaki. So yan po ay hindi papasok sa langit. Yan turo ng Biblia, turo ng Biblia. Ang mga tao, ipagtalis na kapwa lalaki o kapwa babae, hindi papasok sa langit. Number 10, magnanakaw. Wala namang nanakaw dito, di ba? Sure ka, wala namang nanakaw dito? Okay, sakit. Ano sabi ng sakit? Greedy spirit, yung makasarili. Akin yan, akin yan. Kasabi ng asawa babae, Mr. Mahal, yung pera mo, akin. Yung akin pa rin. Greedy spirit yun, di ba? Okay, ano ba? Nanlalain. Sino mo nanlalain dito? Sabi na, bakit yung pinamantili niya, para doon. Huwag naman gano'n. Buti ang hindi yung mga kataparador. Alam mo yung TV ng aparador? Pati ba yan? Diba? Alam nga namin ng aparador, na ngayon, buhay pa eh. Ikaw, practice ka ka. By the way, sino gusto magkaroon ng TV dito? Amen. Sa kanan, kaliwa yan eh. Kasi may TV na sila. O, tuloy mo natin. Ano pa? After yung sakit, makibasa mo na kasi yung kasunod. Ano pa yung bumasa na? Makibasa mo na kasi yung lalaki. Meron ko nagkalasing dito. Usap mo lang kayo ng nalasing, di ba? Ito yung mga walang papas lang, nagkalasing. Meron tayo kapatiran. Tinuro ko ito. Hindi nagsimba. After sa atin, hindi nagsimba. Naglasing. Ayun, naglasing. Pinalo ng rol. Hindi ako natutuwa. Bagsak, ito ang ulo. Narinig mo ng katotohanan, naglasing ka pa rin. Tumama yung ulo sa hagdan. Puto.
Napakinggan niya ang katotohanan, pero sinaway niya ang katotohanan. Buti nga buhay pa eh. Diba? Kayo mahilig maglasing, mag-ingat po kayo. Bato-bato sa langit, mahal ko kayo. Lasing ko ako ng araw. Sobra, lasing ko. Tatlong araw na umuwi, mag-ibang inuman lang ako. Sikat ko lang kung marako ako. Pero totoo pa lang marako, hindi yung puro lasingan. Ang buhay mo, pagkita mo ng maayos, palaki mo mga anak ng maayos, at sila ay mapakain ng maayos. Yan totoo lalaki. Pero yung paglasing ka, hindi na umuwi, nakalimutan mo ng ibahay, kami pamilya ka, hindi mo totoo marako yun. Tuloy po natin, ano ba? Nandalain na Kapwa. kapwa. Minamit yung kapwa mo na ba? Mandaraya, namitindahan ka. Sobrang patubo. Bato-bato sa langit. Bumubukol siya. Ay walang bahagi sa Kaharian ng Diyos. ito pinuro ng sabi ng Biblia. Okay? So maliwanag po, walang conviction sa kasalanan. Pag na konti. Abati po na konti. Yan. Hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos. Ito po yung number 4. No? Yung mga tao hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mapapahamak po sila. Hindi sila papasok sa Kaharian ng langit. Diyos. No? Hindi ka sumusunod sa kalooban ng Diyos. John 3:36. Whoever believes in the Son has eternal life, but whoever rejects the Son will not see life, and God wrath remain on him. Yung sumpa po ng Panginoon. Sa Tagalog, ang sumasampatay sa anak ng Diyos ay may buhay na walang Hanggan. ngunit ang sumusunod sa Kanya ay hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Manatili sa Kanya ang galit ng Diyos. So kapag pala ikaw ay hindi sumusunod, yung galit ng Lord, iniimbitahan mo. Dahil bilang Kristiyano, mabuhay po tayo. Gusto namin perfecto tayo agad. Pero magsikap pa, sabi na po sa Pablo, gusto ko magsikap na ipabuhay ang kalooban ng Lord. Masakit ang bulog ka, masakit ang satanas, pero babaguhin ka niyan. No? Yung alam mo hindi maganda, huwag mo nang gagawin, sikapin mo, Lord, sa araw yung buhay, Panginoon, yung ayaw mo, alisin mo sa amin. Gusto ko mabuhay na may kamanalan. Yes. Okay? Gusto ko mabuhay na may pagkatakot sa iyo. Masarap ko mabuhay na may takot sa Diyos. Amen? Amen. Maliwalas ang mukha, sa mukha kita, maliwalas ang mukha. Kasi binago ka ng Panginoon. Binago tayo natin. Dati, di ba, ugali natin, di maganda. Ako dati, ang ugali ko, di maganda. Perfectionist. Tapos, may ilang perfection, ano pa yung mapanlain din mo minsan. Ganyan lang siya. Di ba, ugali natin, di maganda ng mga araw, di ba? Yung bahay niya, di mo maganda. Parang nandalain ka ng kapwa mo. Pero, nung nakilala mo si Kristo, hindi mo nakita yung pangil. Nakita mo yung puro maganda. Dahil si Kristo, binago ang puso namin. Maraming mga pasalo. Sabi na, Mateo 7, Panginoon. Dahil ito, nakasan ninyo. Pangalan na gumawa kahit sa maraming himala. Sabay-sabay, military. Pagkatapos nito ay ihahayag, ipapamas. Hindi ko kayo makikilala. Lumayo kayo sa akin. Kayong hindi kumikilala sa kautusan ng Diyos. Military, sabi nun, pagkatapos ito ay papahayag ko sa kanila, hindi ko kayo nakikilala. Lumayo kayo sa akin, kayong hindi kumikilala sa kautusan ng Diyos. So, kung hindi ka sa Panginoon, hindi ka kilala ng Lord. Kung nakakatakot po ito, di ba? Dapat pala maglingkod ka sa Lord na may pagsusunod sa Kanya. Amen. Yung pagsusunod ang kailangan ng Lord. Spirit of obedience is essential or very important in the eyes of God. But nandun ang pagsusunod natin sa Panginoon. Hindi rin tumatawag ng Lord, 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 papasok sa langit. Yun lang sumusunod sa kalooban ng Diyos na sa langit. Itong ginagawa natin kalooban mo ng Lord mo. Every Sunday, nandito ka, Friday, nandito ka, at marunong ka manalangin. Ito po ang kalooban ng Lord. At lumalakad ka, nagbitakot sa Kanya, hindi ka gumagawa ng masama.
at ikaw ay may conviction sa kasalanan. Yan po ang totoong Kristiyano. So, apat na bagay na tayo ay hindi papasok sa langit. Ano po apat na sign nito? Sino nakaalala? Nasa kamay. Apat. Meron pa rin sa mga membro, sa Dr. Kay Ira. Meron po ba nito? Huwag niyo papakita, napatay mo na screen. Sino po nakakala sa apat na sign na hindi ka papasok sa langit?